Magandang araw po mga kaibigan. Welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang programang Pasugo. Sa pagkakataon pong ito ay makakasama ko sa aming gagawing pagtalakay ang kapatid na Dindo Evangelista. Ang title po ng aming episode, Ang Responsabling Ama. At sana po ay samahan nyo kaming muli ng kapatid na Ron sa amin pong gagawing pagtalakay. At tinitiyak po namin sa inyo na muli po ninyong maiibigan ito pong gagawin po naming pagtalakay. Mga kaibigan, sinikap po naming talakayin ngayon ito, kaugnay po ng hangarin ng pamamahala sa loob po ng Iglesia ni Cristo na maging maligaya at matatag ang bawat sambahayan. Pero sino po kaya ang may sagutin upang maging matatag at matibay ang sambahayan? Yan nga po ang tatalakayin namin ng kapatid na Dindo sa pamamagitan po ng pagtuturo ng banal na kasulatan. Pero bago po tayo magpatuloy ay mayroon po kaming inihandang video. Panoorin po muna natin ito. Nung inasal kami ng aking asawa, ang talagang pananagutan po ng isang lalaki ay ang buhayin niya ang kanyang pamilya. Siya po ang magpo-provide ng mga pagpapaaral ng anak, pang-araw-araw na pangangailangan, at kailangan din po ay maayos na tahanan po ang dapat na ipagkaloob sa isang pamilya. Mahalin ng asawa, dahil ang babae talagang marupok yan, kailangan alagaan mabuti po. Pag talagang dumating yung mga special occasion, katulad nung birthday, anniversary, nakarecord na po sa kalendaryo, sa cellphone, di ba? Tatandaan nyo na po, kumbaga, paghahandaan na rin po yun. Kailangan may budget din, siyempre, pinaglalaanan po. Sumapit po kami sa 25th anniversary namin, yung pinaka-silver anniversary ng isang asawa. Mahaba-haba na rin panahon po ng pagsasama namin yun. Talaga pong bago pa lang yun, siguro isang taon talagang paghahanda. Nandiyan yung aking mga anak, kinausap ko rin sila na kailangan maging maayos. Special yung araw na yun. So, anniversary, 25th anniversary po yun. At saka hindi naman lang po, kada dapat may anniversary or birthday niya, kailangan pakita mo yung pagmamahal mo sa iyong asawa. Kahit ano pong mangyari, kailangan bigyan mo siya ng kasiyahan sa mga special na araw. Ang isang lalaki ay kailangan talagang tumayo sa kanyang paa. May pananagutan po siya na mula sa Panginoon, sundin yung mga aral na itinuro. Si kapatid na Noel po ay bilang asawa po ay responsable po. Maaasahan po siya sa una po sa pangangailangan ng sambahayan. Nasisinop niya po ang aming mga anak sa lahat ng pagkakataon po. Pag may pagkakataon po na hindi busy, lumalabas po kami. Kumakain po sa labas. Pag po dumarating yung mga problema, una po siyang kinakausap ko tungkol sa suliranin ng sambahayan or ng mga anak tsaka ng pamilya po. Siya po ay isang mapagmahal na asawa. Pagka may kailangan pong desisyonan sa bahay, tinatanong niya po ako. Sa mga bata po, ibinibigay niya po yung atensyon na kailangan ng mga bata. Minsan po sila nagbabanding, nagkakantahan, naglalaro. Pag may mga gawain po sa school na kailangan po ng tulong niya, nandyan po siya. Mula ng kinasal ay naging isang laman sa ating Panginoon Diyos. Kaya wala pong makakapaghiwalay po noon. Hindi po pwedeng paghiwalay ng kung sino man po yun. Kaya habang buhay po namin susundin ang aral na yun, kami mag-asawa ay mag-asama habang buhay, kahit po may problema. Kaya nga sabi po nila, ay till death is apart, di ba? Walang kahit anong hirap, walang pagsubok. Maging masaya man, maging balungkot, ay magtutulungan kami mag-asawa. Sa bahay po talaga dapat ay manaig pa rin yung utos ng Panginoon Diyos. Kailangan ang desisyon ay base pa rin sa aral ng Diyos. Masarap po maging tatay at madali lang po. Basta sumampalataya po tayo, Iglesia ng po tayo ni Cristo, meron po tayong Diyos na
maglalapitan natin at siyang gagabay sa atin. Mga kaibigan, pinakahahangad po ng lahat na maging maligaya sa buhay. Kaya nga po sinisikap ng maraming tao na gawin ang lahat ng kaparaanan kahit pa po ang magsakripisyo para maging maligaya sa buhay. At marami po ang maaaring makapagbigay kaligayahan sa tao. Subalit isa pong katotohanan na sa kabila ng kagustuhan ng tao na hanapin ang tunay na makapagpapaligaya sa kanya, sa madalas na pagkakataon po, nahuhulog siya sa kabiguan at sa kalungkutan. Totoo yan, kapatid na Ron. At mga kaibigan, kung hinahangad po ng sino man na kamtin ang tunay na kaligayahan, huwag sanang malimutan na kailangang umugnay sa pangunahing pinagmulan ng kasiyahan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kasi kapag ka po ganon, makatitiyak po ang tao na matatamo niya ang kaligayahang kanyang inaasahan dahil ang Diyos po ang nakaalam kung papaano po ito makakamtan ng tao. Kaya nga napakahalaga po na masunurin ng lahat sa mga kalooban o kautusan ng ating Panginoon Diyos. At ang isa nga po sa mga ginawa ng Panginoon Diyos para ang taong nilalang niya ay maging maligaya, itinatag po niya ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa po ay kagandahang loob na bigay ng Panginoon Diyos sa tao para nga po maging maligaya. Subalit dahil po sa iba't ibang mga kadahilanan, tulad po halimbawa ng problema sa salapi, pagpapalaki sa mga anak, yung pagkakaroon ng bisyo, yung tinatawag na infidelity o pagtataksil, yung problema sa mga in-laws, magkaibang paniniwala ng mag-asawa at iba pa. Sa halip po na maging maligaya, yung naging pagsasama nila bilang mag-asawa, nagiging malungkot. At ang nakalulungkot pa po rito, hindi lang po sila ang naapektuhan, kapatid na Ron, kundi maging ang kanilang mga anak, sapagkat nakikita nila na hindi maayos ang pagsasama ng kanilang mga magulang. Kaya, nagiging dahilan tuloy po ito upang mawalan ng katatagan at kapayapaan ang sambahayan. Kaya ang ibang mga kabataan tuloy namumulat sa tinatawag, kapatid na Ron, na broken family. Nakakalungkot po yan, kapatid na Dindo. Talaga. Pero mga kaibigan, totoo po yan. Ayon nga po sa isang artikulo sa internet, ay isa sa 3 kabataan ang lumalaki na ang kasama lamang po nila ay ang kanilang single parent. O kaya naman ay ang kanyang stepmom o kaya ay stepdad. Dahil iniwan po sila sa isa sa kanilang biological parents. Kapatid na Dindo, gaya po ng naitanong natin sa unahang bahagi ng atin pong pag-aaral kanina, sino po kaya ang may pangunahing pananagutan o sagutin na maging matatag, maging matibay po ang sambahayan? Pakinggan po ninyo at ganito ang sagot po sa atin ng Biblia. Nakasulat po dito sa Efeso, sa 5:22 hanggang 24. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, bilang pangulo ng sambahayan, ang mga ama ang may pangunahing sagutin na gawing matatag at maligaya ang kanilang sambahayan. Magkakaroon ng kapangyarihan ng ama sa kaniyang sambahayan kung maayos po niyang ginagampanan ang kanyang mga pananagutan. Kaya kapatid na Dindo, mabuti po siguro suriin po natin sa pamamagitan po ng Biblia. Ano po ang isa sa mga pananagutan po ng ama ng sambahayan para maging matatag, matibay ang kanila pong tahanan? Magandang tanong yan, kapatid na Ron. Pero bago po namin basahin ang sagot mula sa Biblia, nagpapaalaala lamang po kami na hindi po mabuti na ang isang lalaki naging isang ama nang wala namang asawa o hindi dumaan sa itinatag ng Panginoon Diyos na pag-aasawa. Ngayon, ang tanong po, mga kaibigan ng kapatid na Ron, ay ano ang isa sa mga pananagutan ng isang ama o asawang lalaki? Basahin po natin ang sagot dito po sa Efeso pa rin. Subalit dito naman po sa 5,
sa 25, 28 hanggang 29. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Dapat mahalin ng lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Mga kaibigan, lalo na po sa mga lalaki may asawa na tulad po namin ng kapatid na Ron, pakatandaan po sana natin ang aral na ito ng ating Panginoon Diyos para po sa mga lalaki may asawa. Ang sabi po sa ating binasa, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kaya kapag ka po ganito ang damdamin ng lalaki sa kanyang asawang babae, o hindi po niya tatratuhin ng masamang pagtrato ang kanyang asawang babae sa anumang kadahilanan. Tama po. At sana po, mga kaibigan, ay napansin din natin doon po sa talatang binasa ng kapatid na Dindo kanina na ang pag-ibig na dapat ipadama ng lalaki sa kanyang asawa, tulad po ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa iglesia. Tama, na nagawang ihandog ang kanyang buhay para po rito. Mga kaibigan, kung magagawa rin ng lalaki na kung kakailanganin ay maibigay ang sariling buhay para sa asawa, lalo pong magagawa niya na magbigay at maglaan ng panahon para sa asawa at para po sa kanyang pamilya. Kahit sabihin pang busy siya sa kanyang trabaho. Lalo na po sa kalagayan po ng mundo ngayon. Talagang damang-dama ng lahat ang pagtindi ng kahirapan ng buhay. Ngayon po, lalong kailangan ng isang sambahayan ang matatag na pangunguna ng isang ama sa paraang hindi lamang ang pangangailangang material ng kanyang pamilya ang kanyang ibinibigay, kundi lalo na ang kanyang mahalagang panahon para po sa kanila. Sabi nga po kung may panahon para sa trabaho, dapat lalong may panahon para po sa pamilya. At mas mahalaga yun, yung panahon ng isang ama para sa kanyang sariling sambahayan. Kapatid na Dindo, ano pa po ang isa sa dapat na matandaan ng isang lalaking may asawa? Yung sinabi po, mga kaibigan, ni Apostol Pablo doon sa binasa po nating talata, na dapat mahalin ng lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sa sarili nilang katawan. Ang sabi pa po walang taong namumuhi sa sarili nilang katawan, bagkus ito anya ipinakakain at inaalagaan. Kaya, kung hindi pumapayag ang lalaki na siya ay masaktan, magutom, magkasakit, at mahirapan, gayon din po ang hindi niya dapat payagang mangyari sa kanyang asawang babae. Hindi po siya dapat pumayag na ang kanyang asawa ay nasasaktan niya o kaya ay nagugutom, nahihirapan at anuman pong katulad nito. Kundi dapat ay pinakakain at inaalagaan niya ang kanyang asawa. Kaya nga kapatid na Ron at mga kaibigan, napakahalaga po ng isang lalaki bago mag-asawa o lumusong sa pag-aasawa. Kailangan may matatag muna siyang hanap buhay. Kasi doon sa hanap buhay niya na dapat ay maging matatag, doon siya kukuha ng ipambubuhay niya. Doon sa kanyang asawa at sa kanyang magiging mga anak. Diba? Sapagkat siya po ang pinapananagot ng Panginoon Diyos na magbigay ng pagkain at ng mga pangangailangan ng kanyang sambahayan at magbigay proteksyon sa kanila. Ang lalaki po o ama ang main provider ng kanyang sambahayan. Mga kaibigan, kapag ganito po ang lalaking may asawa, igagalang siya. Hindi lamang po ng kanyang asawa, kundi maging ng kanyang mga anak. May mga anak nga po, di ba, na naririnig po tayo na paglaki po nila, tutularan nilang kanilang tatay. Gagayahin nila yung kanilang tatay. Kapatid na Dindo, paano naman po dapat pakitunguhan ng lalaki na may asawa yung kanyang asawang babae? Pakinggan po ninyo ito mga kaibigan. Itong nakasulat dito po sa unang Pedro, sa 3 ang talata po ay 7. Kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mahina, at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos.
Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, dapat pakitunguhang mabuti ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa. Bakit po? Sapagkat sila anya ay mahina. Hindi ho ba totoong-totoo yun, mga kaibigan? Kaya dapat andun yung pagsasaalang-alang, kapatid na ron, Opo. ng mga lalaki sa kanilang asawa. Sana maalaala po ng lahat ng lalaking may asawa na ang babaeng kanilang pinakasalan pinalaki, inaruga, minahal at pinahalagahan ng kanilang mga magulang. Kaya wala pong karapatan ang asawang lalaki na tratuhin ng masama ang kanilang asawang Opo. babae. Dapat inuunawa at inaalalayan niya ang kanyang asawa, lalo na po sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Mga kaibigan, kapag ka maganda po ang trato ng lalaki sa kanyang asawang babae, napatutunayan lamang po ng babae na mahal nga siya ng kanyang asawa. Kaya naman, mahal na mahal din niya ang kanyang mister. Oo. Kaya kung tama man po, mga kaibigan, na ang lalaki po ang leader, ang pangulo ng sambahayan, pero hindi po pala dapat parang diktador o parang mapang-alipin. Tama yun. Kasi doon nga sa mga unang talata ng ating binasa, pinatunayan ng Biblia na talagang ang pagkapangulo ng Opo. sambahayan ibinibigay sa lalaki. Opo. Pero hindi naman ibig sabihin nga na sa tuwing magpapasya na lang ang isang ama ng sambahayan, Opo. lagi na lang yung kanyang pasya na susunod. Ang isang ama na isinasaalang-alang din yung sa kapakanan ng Opo. kanyang asawa at maging Opo. ng kanyang pamilya, iniuugnay din niya ito sa Opo. kanyang asawa Opo. na tinatanong kung ano naman ang opinion niya sa Opo. isang bagay, Opo. pero ang huling pagpapasya na kanino pa rin? Sa ama. Nasa ama Opo. ng sambahayan. Opo. Sa ganung pagkakataon o sa ganung bagay, nandun yung pagkakaunawaan Opo. ng mag-asawa. Opo. Nagkakaroon sila ng matatag na relasyon sa Opo. isa't isa. Napag-uusapan na rin po natin, kapatid na Dindo at mga kaibigan, yung tungkol po sa pagtrato sa asawa. Maaari pong makaluma yung pagbubukas ng pinto Ayan, para oo. sa asawa. Oo. O yung pag-alalay po sa kanila kapag Oo. sila uupo, po Oo. sa silya. Yan. Pero ang mga ito po, nagpapakita ng pagpipitagan, Iyon, oo. ng pagmamahal at ng paggalang po natin sa kanila. At ito po hindi dapat gawin lang sa umpisa ng kanilang pagsasama, kundi maging malinaw po sa lalaki na ito po ay pananagutan niya habang buhay. Kasi nga, yung pagmamahalan nila dapat panghabang Opo, buhay din. opo, Kaya yung pagtatratuhan, opo. dapat panghabang buhay din. Yung pagtatratuhan na maayos. Opo. Diba? Ngayon, tama rin, mga kaibigan, na ina-appreciate ng lalaki ang ginagawa ng kanilang asawang babae Opo. para sa kanya. Ang totoo, kapatid na ron, ayan, nandyan ng mga misis Opo. na nakikinig sa atin. Ang totoo, hindi madali yung kanilang trabaho. Yung Totoo po kanilang yun. ginagawa Totoo sa po yun. araw-araw. Opo. Diba? Yung paggising na lang ng maaga. Opo. Diba? Ay napakahirap nun. Gumigising sila ng maaga para asikasuhin yung pangangailangan ng kaniyang pamilya, Opo. yung kakainin, yung isusuot sa pagpasok sa trabaho o kaya sa pag-aaral, na bagaman ngayon hindi naman face-to-face yung Opo. pag-aaral, through online, pero Opo. inaasikaso pa rin yung gagamitin ng kanyang mga anak. Opo. At yun nga, karaniwan, sila na nga yung gumigising ng maaga, sila pa yung huling matutulog Opo. sapagkat marami pang aasikasuhin sa Opo. bahay, di ba? Sabi nyo nga po kanina, lalo ngayon, yung mga anak sa bahay nag-aaral, parang kasamang nag-aaral din po yung magulang. Oo. Opo. May nakakausap pa nga ako dyan, sila yung hirap na hirap Parang nag-aaral ulit Opo, sila opo. dahil sa obligado nilang pag-aralan mabuti yung modules Opo. na pinag-aaralan ng kanilang mga Opo. anak. Talagang may aasikasuhin pa sa tahanan, aasikasuhin pa yung sa pag-aaral ng kanyang mga anak, aasikasuhin pa yung pangailangan ng kanilang mister. Opo. Sabi nga natin kanina, dapat i-appreciate yun Opo. ng ama ng sambahayan. Opo. Mga kaibigan, po, kasi kapag ka ang isang employee ay nagtrabaho ng mabuti, nakatatanggap sila ng incentives mula sa kumpanya nila, di po ba? May pagkakataong nakatatanggap din sila ng bonus. Yan, Po? oo. Nakikita naman natin na mga mister kung gaano kasipag ang ating asawa. Yan. Hindi po ba dapat lang na makatanggap din sila ng incentives? Tama yan, kapatid na ron. Halimbawa po, uwian natin sila ng paborito nila. Karaniwang gustong-gusto po nila, mga kaibigan, ay yung chocolates. Opo. Diba? Yung flowers. Naku, gustong-gusto po nila yan. Pero bukod po sa material na bagay, mga kaibigan,
tama rin po na lagi nating sinasabi sa kanila, laging naririnig sa atin, yung matatamis na salita. Yan, oo. Yung kung tawagin na yung mga words of appreciation. Mm-mm. Purihin po natin sila sa kanilang kasipagan, Mm-mm. sa kanilang pagsisikap na ginagawa po para sa ating sambahayan. Ang totoo kapatid na ron, napakahalaga nung lagi nating sinasabi sa kanila yun eh. Opo. Yung mga salitang gustong-gusto nilang naririnig sa kanilang asawa. Opo. Ano-ano ba yun? Yung salitang I love you, Opo, di ba? yan. Mahal na mahal kita, Opo. mag-ingat ka. Mimiss kita lagi. Namimiss kita. Opo. Di ba kahit nasa trabaho tayo, Opo. di ba? Halimbawa, o yung mga ama ng sambahay nasa trabaho, Mm. naghahanap buhay. Gaano ba naman yung i-text niya? Di Opo. ba? Lahat naman siguro may Opo. cellphone na sinasabing mag-ingat ka, kumusta ka na, Opo. di ba? Kumusta ang ating mga anak? Mm. Sa ganung mga pagkakataon kasi, ay nararamdaman ng mga asawang babae Opo. mula sa kanilang mister yung pagmamahal, Opo. yung pagmamalasakit, at yung pagiging responsableng ama ng sambahay. Isipin mo, lagi silang tinatanong, Mm. kinukumusta yung kanilang kalagayan. Opo. Di responsable nga. Opo. Ano yung gusto ninyong pasalubong? Mm. Kasi nga, sabi nga kanina yung mga ina ng tahanan, hindi dapat ginugutom, di ba? Hindi hinahayaan na nahihirapan. Opo. Kaya yung iba pang mga pangailangan nila sa Opo. paggawa nila sa bahay, Mm. dapat iniintindi rin ng Mm. ama ng sambahayan Opo. yun eh. Di ba? Kaya dapat ipinoprovide yun Mm. ng ama ng sambahayan. Sa bahagi yan, kapatid na Dindo, sabi nyo nga po, i-recognize natin yung Oo. sakripisyo, yung pagsisikap ng ating asawa Mm. para po sa ating pamilya. Mm. Gusto ko pong batiin, kung papayagan po ninyo, O sige, batiin yung mo aking na. Oo, asawa. oo. Mahal, salamat sa Ayun. pagmamahal mo sa amin. Alangan namang bumati ka. Alangan namang hindi ako babati. Ibabati na rin ako Opo. sa aking mahal na asawa. Honey, salamat sa iyong mga pag-aasikaso sa amin ng iyong mga anak. Sana ay lagi ka mag-ingat. Mga kaibigan, marami pa tayong masasabing mga paraan para maipakita at maipadama po natin ang ating maayos na pakikitungo sa ating asawa. Natanda po ng ating pagmamahal sa kanila. Mga kaibigan, deserve po nila yun. Yung ating pagbibigay na appreciation, yung sinabi po namin kanina ng kapatid na ron, karapat-dapat po yun sa kanila. Ipagkaloob po natin sa kanila ang mga bagay na sa kanila ay makapagpapasaya. Ayun nga yung sinabi mo sa akin kanina, kapatid na ron, di ba? Kapag ka ang isang asawa ay masaya, Opo. masaya din ang buhay. Sabi nga happy wife, Happy life. happy life. Totoo po yun, mga kaibigan. Kapag ka po ganito katamis ang pagsasama ng mag-asawa, tiyak po ang isang maligayang pamilya. Sapagkat maging ang mga anak po ay magiging maligaya dahil nakikita nila sa kanilang mga magulang yung maligaya at matagumpay na pagsasama nila bilang mag-asawa. Mga kaibigan, pakiabangan po ninyo ang part 2 ng episode na ito. Aalamin naman po natin sa susunod na episode kung ano naman ang pananagutan ng mga babae Yan, sa kanyang asawang lalaki. Ano Yan. po? Muli po, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. At tulad po ng aming laging binabanggit sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, pinakahahangad po namin na kayo po at ang inyong sambahayan makapiling na namin sa loob ng Iglesia ni Cristo upang kahit pa sa panahon nating ito na tayo ay dumaraan sa matitinding pagsubok, sa buhay na ito, bunga po ng pandemya, makaaasa naman tayo ng ating sambahayan na kapamumuhay ng payapa at maligaya sa ilalim ng mga biyaya at pagpapala ng nag-iisa, makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Bago po tayo tuluyang matapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Opo. Pinupuri, sinasamba, at dinadakila ka po namin. Amen. Damang-dama namin ang pagmamahal mo po sa amin. Opo. Ginagamit mo po na kasangkapan ng programang ito Opo. para sariwain sa amin ang iyong mga katotohanan Opo. na nakapagdudulot po ng kaluwalhatian sa iyo. Amen. Kinikilala po namin na bukod sa aming mga anak, ang asawa na kaloob mo po sa amin ay biyaya din po na galing sa iyo. Amen. Mahal na mahal po namin sila. Opo. Alam mo po yun, Ama. Opo. At gusto po naming maipadama yun sa kanila. Opo. Kaya hinihiling naming ang mga katangi ang itinuro sa amin ngayon,
isangkap mo po sa amin. Amen. Hindi lang namin maipadama sa kanilang aming pagmamahal. Amen. Higit sa lahat, makapagdulot po kami ng kalwalhatian sa iyo. Amen. Basbasan mo po ang lahat ng sambahayan, Amen. maging matatag at matibay. Amen. Magkakasama po kaming lahat Opo. na nag-aalay sa iyo ng kalwalhatian. Amen. Ang lahat po, magalang naming hinihiling Opo. sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesukristo, amin pong tagapagligtas. Amen. Amen.